ating pakinggan ang istorya na magbibigay sa atin ng apoy at pag-asa para sa ating mga misyonaryo. Noong panahon ng pandemya, tila huminto ang ating mundo. Sarado ang paliparan, mahal ang pamasahe, na para bang nawawala na ng pag-asa ang ating mga misyonaryo na makakabalik pa sila sa kanilang pagkatawag. Isa sa kanila si Pastor Jules Ostan. Ngunit sa kabila ng kawalan ng pag-asa, nanatili sa kanya ang isang tanong. Tanong na, Lord, ibabalik mo pa ba ako sa mission field? Ang sagot na kanyang inaantay ay hindi agad dumating. Pero nang ito'y dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Mula sa discouragement, unti-unting nagningas ang apoy sa kanyang puso, sa kanyang pagkatawag. At sa kanyang simpleng paghakbang sa pananampalataya, dito nag-umpisa ang kanyang paglalakbay sa iba't ibang bansa na dala-dala ang mensahe ng pag-asa, kabutihan at patuloy na paggawa ng milagro ng ating Panginoon. January 2023, kinulit siya ng kanyang mga kaibigan na sumama sa Access One training. Sa kanyang puso, wala siyang pera. Wala rin siyang assurance, pero meron siyang faith. At doon nagbalik ang apoy sa kanyang puso. Natapos niya na ang Access One training at pagdating ng March, kinailangan niya nang lumipad papuntang Taiwan para sa Access 2 training at doon niya naranasan ang siksikan sa accommodation, mahabang lakaran at minsan ay umuulan pa. Pero sa kabila ng lahat, may simpleng aral na naiwan sa kanya. Ito ay ang salitang no complaint. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, ito'y naging worth it. Dahil month of April, diniklara na sila'y lahat nakapasa. Officially, siya ay isa ng missionary ng international teams. Pero hindi natapos doon ang Panginoon. Biglang nawala sa bansa ang kanyang leader at kinailangan niyang mag-initiate ng Access One sa Tagaytay. At simula noon, doon niya nakita na hindi lamang pang misyon ang kanyang kayang gawin, kundi kaya niya ring mag-mobilize. Ang kanyang discouragement ay naging testimony. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng inspirasyon para sa iba. Sunod-sunod ang kanyang paglabas ng bansa. Simula Cambodia, Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore at Hong Kong. Sa bawat bansa ng kanyang pinupuntahan ay may iba't ibang kwento ng provision at milagro. Minsan, all expense paid pa, kasama ang airfare, accommodation, and food. Ang kasabi niya, all I had to do is to step out of faith. Sa Cambodia, nagturo siya ng salita ng Lord sa mga bata. Sa Thailand siya nag-birthday, pero imbis na mag-party, siya ay nag-share ng Word of God. At sa hindi inaasahan, ang mga batang kanyang tinuturuan ay siya pang nag-lay hands at nanalangin para sa kanya. Sa bansang Laos, nakilala niya ang 20 years ng missionary sa lugar na yon. Doon niya lalong naintindihan na mission is not just about preaching. It is about blessing people with our kindness, generosity, and kahit ang simpleng pagngiti because we are a walking Bible, sabi ni Pastor Jules. Ngayon, tuloy-tuloy ang open doors sa kanya. Simula US, China, at Canada, at kahit saan pang bansa siya dalhin ng Panginoon. At doon niya natutunan na hindi dapat nating ikahon ng Diyos. Kasi ang role lamang natin ay humakbang at si Lord na ang bahala sa mga milagro at provision. Ang kwento ni Pastor Jules Ostan ay hindi lamang patungkol sa kanyang paglalakbay. Ito ay nagbibigay aral sa bawat isa na ang susi para maranasan natin ang mga milagro at provision ng Panginoon ay pananampalataya. Your story, your mission,
God's glory!